Magandang umaga po sa inyo lahat. It's 11:30 in the morning here in the Philippines at may update na naman tayo dito tungkol sa China. Nung nag-vlog tayo kahapon na ang China ay pumalag, di ba? Ngunit meron tayong update tungkol sa issue na ito, no? Kung matatandaan natin sa vlog natin kahapon na itong China pumalag nga dito sa US Defense Secretary ng Amerika sa pagpunta sa Pilipinas. Okay? Pumalag itong China at may mga matindi itong mga sinasabi, may payo pa nga ito sa Pilipinas. Okay? Na huwag tayong masyadong magtitiwala dito sa Amerika. Yan ang kanilang nung nangyari kahapon sa vlog natin, di ba? Ngunit ngayon itong balita na ito ay talagang confirm na sisimulan na ang pagsasanib puwersa ng Amerika at Pilipinas. Yan ang ating pag-uusapan ngayon at ano yung reaksyon ng China tungkol dito. Okay? Pero bago pa lang natin ito simulan itong ating topic na ito, help me na i-like at i-share itong video natin guys para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makarinig, aabot ito sa malayo. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, kung bago ka pa lang sa aking channel, sa aking page, help me na makonsider mo na masubscribe at i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa Facebook at sa YouTube itong mga bagong balita natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. Madali lang ito guys. Caveman Coffee. Hanapin nyo ito sa Shopee guys. Ito yung recommended ng Donmar TV. Masarap ito na coffee. Bili na kayo sa Shopee. At itong ating t-shirt na Donmar TV t-shirt, no? Nakalagay yung mukha ni PBBM at Vice President Inday Sara Duterte. Bili na kayo sa Shopee guys bilang suporta ng Donmar TV. Okay. So, ayan na nga. Sisimulan natin ang issue na ito. Na itong China ay pumalag nga dito sa hakbang na itong US Defense Secretary ay pumunta dito sa Pilipinas, no, nakipagkita kay Presidente Bongbong Marcos. Ngayong araw lang, okay? Ngayon ibinalita ngayon na sisimulan na ang pagpasanib puwersa ng Amerika at Pilipinas. Okay? So yung mga military ng Amerika at yung military ng Pilipinas merong ano yan magsasanib puwersa yan at mag-guide yung mga army ng Pilipinas, no, sa Amerika kung saan yung ating military base natin na itinayo ni Presidente Bongbong Marcos. So kung matatandaan natin, binigyan ng malawak na access itong Amerika, okay? Sa mga base militar ng Pilipinas, no? Ito ay sa ilalim ng EDCA. Ano ba yung EDCA, no? In-explain natin yan kahapon. Itong EDCA ay Enhanced Defense Cooperation Agreement, okay? So dahil dito ang Amerika, no, malawak ang kanilang access dito sa Pilipinas. May itinayo na as far as na-research natin, merong 4 na bagong base militar na itinayo at ito ay sabi ng mga eksperto nakaharap raw ito sa West Philippine Sea. Okay? So dahil dito medyo naalarma yung China dito. Okay? Kaya nga sabi ng mga eksperto, no, na imposibleng mananahimik lang ang China tungkol dito. Okay? So yan ang issue ngayon. Okay? Na parang nagre-react itong China dahil tungkol dito sa hakbang ng US at Pilipinas. Okay? Sabi pa nga ng mga eksperto na ginawa ito ng Pilipinas pero
hindi ibig sabihin na kukontrahin natin ang China. Dahil kung matatandaan natin, yung China, malaki rin ang naitulong nila sa panahon ng COVID-19. Malaki ang papasalamat natin. Ngunit, may hindi pagkakaunawaan lang tayo dito sa China when it comes to sa ating karagatan, yung West Philippine Sea, for example. Di ba? So, itong move ngayon, nagre-react ang China. So, mabigat ito na pangyayari ngayon. Okay? So, for more details, for more info, more information about this issue, panoorin natin itong balita at sabay-sabay tayong magre-react dito. May mga eksperto rin nag-deliver ng kanilang opinion tungkol dito. Okay? So pakinggan natin at magre-react tayo. Kinakasana po ang muling pagsasanib puwersa ng Pilipinas at Amerika para sa mga joint naval patrol sa South China Sea. Kasunod lang yan ang pagbibigay sa Amerika ng mas malawak na access sa mga military base ng Pilipinas sa ilalim po ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Pero tingin ng mga eksperto, imposibleng magsawalang tibo lamang ang China. Face the consequences if we want to allow the United States we have to face the consequences if we want to allow the United States to increase its military presence in the Philippines. There will be consequences, and I think China is preparing for some contingencies also to prevent the United States from getting greater advantage. You know, that's the major power game. Karugtong naman ang issue ng seguridad ang usapin ng ekonomiya. Kapag natuloy raw ang pagtatayo ng mga pasilidad sa EDCA site sa bansa, lilikha raw ito ng trabaho. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. So ibig sabihin nila, itong EDCA, no? Enhanced Defense Cooperation Agreement, hindi lamang ito i-prepare para sa posibleng digmaan in the future. Ito raw ay nakakaapekto rin sa ating ekonomiya. Okay? Ganyan ang mga analysis ng mga eksperto dito. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, dapat ipagtanggol ng Amerika ang Pilipinas mula sa anumang bansang aatake o mananakop sa ating teritoryo. Ang kasunduang ito ng dalawang bansa tila lalo pang itinaga sa bato ni na US Defense Secretary Lloyd Austin III at Philippine Defense Secretary Carlito Galvez Jr. So itong si Austin, US Defense Secretary ng Amerika, nagsabi siya sa Pilipinas na hindi raw nila pababayaan itong Pilipinas when it comes to usapin ng West Philippine Sea. Pero sabi naman ng China, huwag kayong masyadong maniniwala sa Amerika. Yan ang pahayag ng China rin, okay? So kung matatandaan natin itong si former President Duterte, no? Medyo ang kanyang relasyon when it comes to the US, rumerespeto rin naman siya kay Joe Biden. Rumerespeto rin naman siya kay sa panahon ni Donald Trump. Ngunit, when it comes to the military, yung tungkol na dito sa usapin ng karagatan, itong sabi pa nga noon ni former President Duterte, kung gusto nyong awayin ang China, simulan nyo. At kami naman ay susunod sa inyo. 'Di ba? Kasi pinipressure si former President Duterte noon na dapat raw tayong lalaban sa China, which is correct rin naman yung mga ganun. Ngunit si former President Duterte noon ay nagiging practical lamang na hindi pa natin kaya yung China. Nangangailangan tayo ng Amerika. Sabi ni former President Duterte na Amerika, kayo ang unang lumusob at sasabay kami. Kasi kung kami ang unang lumusob, sigurong sabi ni former President, it will be minutes only. Yung Pilipinas, sabog lahat yung Pilipinas kung ang China ay lulusob sa atin. Di ba? So, ito yung sinasabi ng China ngayon
na huwag masyadong maniniwala sa Amerika. So ano ang reaction nyo dyan, mga audience ko dito? Maniniwala ba kayo sa China? Na huwag tayo masyadong maniniwala dito sa mga pananalita ng Amerika, na sabi ng Amerika hindi raw tayo pababayaan na when it comes to the military, kung ano man ang magiging resulta dito sa West Philippine Sea. So, mag-comment, react, babasahin natin yan, okay? Base sa statement na inilabas kahapon sa website ng US Department of Defense, nakasaad na muling aarangkada ang Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Amerika sa pinag-aagawang South China Sea. Kung sa Amerika, pinaiigting ang depensa, sa China naman, diplomasya ang paiiralin, communication mechanism. So, dalawa yan ha. Ang Pilipinas at ang Amerika, ang agreement ay joint military, no, patrol sa South China Sea. Pero ang Pilipinas at China naman, ang kanilang agreement ay diplomasya, communication, no, sa tungkol dito sa communication mechanism sa maritime. Okay? So magkaiba 'yan, okay? So diplomasya, ito naman joint military patrol. O mas bukas na komunikasyon ang napagkasunduan kamakailan ni na Pangulong Marcos at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa maritime issues. Tingin ng mga eksperto, tila namamangka sa dalawang ilog ang Pilipinas. He diplomatically wants to engage China. Yes, Sabi ng mga eksperto na mamangka raw na sa dalawang ilog ang Pilipinas. Wala tayong magagawa dyan eh. Kahit sinong presidenteng ilalagay natin sa ganitong sitwasyon, si former President Duterte man o si Presidente Bongbong Marcos man, wala tayong magagawa dyan. Dahil noon pa, no, may kasunduan na ang Pilipinas at Amerika na hihigpitan ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. At tayo naman sa China, no, minsan nang naging kaaway natin ang China, ngunit sa panahon ni Duterte, ayaw ni Duterte ni former president na lagi tayong alipin ng Amerika. Kasi kapag magpapatulong tayo dito sa Amerika, magiging alipin tayo ng Amerika. Kasi sabi, Amerika, tulungan mo kami. Parang ganun ba? Tulungan mo kami dito sa China. Kaaway namin ang China, tulungan mo kami. Sabi ng Amerika, sige, tutulungan ka namin. Pero, ito yung mga kasunduan. Meron kasing ganyan eh. Tutulungan namin kayo, pero ito yung mga rin namin, hihingiin namin. Ganyan kasi ang ang ugali ng Amerika. Hindi kagaya ng China na malaki ang ating utang na loob sa kanila dahil yung China bigay lang ng bigay sa atin without even asking for in return. Yan ang na-appreciate ng mga leaders natin sa China eh. Wala silang yung tulong sa China, walang plastikan. Tulong kaagad. Walang hinihingi in return. 'Di ba? When it comes to the US, meron kasi tayong makikitang ganyan sa US eh. Tutulong kami pero ganun rin may kapalit, 'di ba? better economic relations with China. Pero pagdating sa security cooperation, para kay President Marcos Jr., it looks like US is the present, the past, and the future. I currently describe Marcos' foreign policy as a flexible foreign policy that is pursuing greater economic. Para sa akin, no, yung ginagawa ni former President Duterte at ginagawa ngayon ni PBBM, tama lahat. Nasa gitna tayo. Pero hindi ibig sabihin na mamangka tayo sa dalawang ilog. Relations with China and at the same time maintaining our security alliance with the United Wala tayong States. choice So eh. we are getting the best of both worlds in order to advance our national interest. And
Pero ayon kay Romel Banlawi, presidente ng Philippine Society for Intelligence and Security Studies, makatutulong din sa ekonomiya ng bansa ang pagtotoka ng mga dagdag na military bases sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kung saan bibigyan ng mas malawak na access ang Amerika sa mga kampo ng Armed Forces of the Philippines. Wala pang inaanunsyo ang Department of National Defense kung saang mga lugar sa bansa ang dagdag na 4 na EDCA sites. Pero nauna nang sinabi ng DND na posibleng ilagay yan sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Palawan at Zambales. Kung titignang mabuti, nakaharap ang mga lugar na ito sa nagkakatensyong Taiwan at China at malapit sa mga pinag-aagawang teritoryo. Hindi naman kaya palalain palalo ng mga EDCA site ang tensyon at tuluyang humantong sa gyera? Sagot ng policy advisor at political analyst na si Richard Hidarian, kabaliktaran yan ng mangyayari. Ang pinag-usapan natin dito is hindi preparing for war per se, but deterring war. Because kung malakas yung alyansa ng Pilipinas at Amerika at malakas yung kakayahan ng Pilipinas na magdepensa ng sarili niya at kung malakas yung preparation ng Amerika para depensa ng Taiwan, then yung mga ibang bansa or isang bansa na gusto sumugod sa Taiwan or gustong kunin yung West Philippine Sea or mas mag-expand sa West Philippine Sea ay magdadalawang isip sila. Pero sabi naman ni Banlawi, meron ding panganib na posibleng maidulot ang pag-access ng Amerika sa ating military bases. Because of American military presence, China also retaliated by constructing and even occupying and fortifying 7 land features within the Kalayaan Island Group, and these 7 land features have military capabilities to counter American military presence in the South China Sea. So the adversaries of the United States are also doing the same thing to counter American military presence in the Philippines. So we need to weigh the situation now, whether we are willing to participate in this growing rivalry between the United States and China in Asia. Sabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas, dinungisan ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang pangalan ng China sa kanyang pagbisita sa Pilipinas at isinulong nito ang anti-China political agenda ng US. Taliwas daw ito sa Pumalag talaga yung China dito nahangad na kapayapaan at pag-unlad ng mga Pilipino katuwang ang China. Umaasa ang Chinese Embassy na iiwas ang Pilipinas na mapagsamantalahan at makaladkad sa anilay hindi magandang lugar. Kahapon, sinabayan din ng protesta ng ilang grupo ang pagbisita sa bansa ni US Defense Secretary Austin. Filipinos do not need additional American troops and facilities in the country. It will only... Bakit ito si Teddy Casino? Bakit bakit ito yung kinunan niyo na ng opinion? May naniniwala pa ba dito? Okay talaga, News 5 Kung kukuha man kayo ng mga interview tungkol sa issue na ito, huwag na itong kunin na itong tao na ito maraming ayaw maniwala dito only serve to increase the tensions in the South China Sea and the Taiwan Strait. Panawagan pa nila. Okay, so ito yung ating ito yung main concern natin dito. Ang relasyon natin sa China at relasyon natin dito sa Amerika. Okay? Yan ang pinag-iingatan ng ating former President Duterte at yung ating present Presidente Bongbong Marcos. Nasa gitna tayo ngayon 'Di ba? So kung magre-react itong China, dapat itong si Presidente Bongbong Marcos mag-i-explain rin dito sa China Embassy kung ano ang kanyang layunin, bakit ina-allow niya itong si US Defense Secretary Austin. Kung ano ang pakay, ano ang kahulugan sa pagpunta dyan. Kasi ma-misinterpret yan ng China, edi sabog. Matataas ang tension dahil sa nangyaring ito. Di ba? So, dito lang tayo. Hanggang dito pa lang tayo ang hakbang na ito. No? Let's wait and see kung ano
Ang hinihintay na lang ng taong bayan ay ang opinyon ni Presidente Bongbong Marcos tungkol dito. Kung ano ang magiging reaksyon ni PBBM sa mga sinasabi ng China ngayon. At ano ang magiging tugon ni PBBM dito kay US Defense Secretary Austin. Okay? So maghintay tayo dito sa issue na ito, no? As for now guys, ano ang masasabi nyo tungkol dito sa nangyari ngayon na sinimulan na ang pagsasanib puwersa ng Amerika at Pilipinas at itong China ay pumalag dito. Okay? Mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito at babasahin natin yan. At don't forget guys na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. And don't forget guys, i-consider na i-subscribe at i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day sa inyong lahat at mas aram kong masarap ang mga kinakain nyo dyan. Medyo busy ako ngayon, no? Kasi nanganganak na yung misis ko. So guys, see you in my next video. Have a great day. God bless everyone.